sa madilim na iskinita. Bago pa man pumutok ang pandemya noong taong 2020, lumipat kami ng aking ama at nakababatang kapatid sa isang lumang paupahan sa isang tahimik na kalye sa Santa Margarita, isang baryo sa bayan ng Villaverde. Isa itong matandang bahay na may 2 palapag. Kami ang nangungupahan sa ibaba, habang ang ikalawang palapag naman ay matagal nang wala nakatira, ayon sa may-ari. Ang bahay ay gawa sa lumang semento, kahoy at yero. May mga antikong pintuan na meron mga nakaupi, at may bintanang may salamin na tila babasagin sa sobrang nipis. Sabi-sabi ng mga taga roon, dating ospital daw iyon noong mga panahon ng gera. Pero hindi kami naniniwala sa mga kwento. Hindi kami madaling matakot. O yun ang akala namin. Araw-araw, ako, si Serafina, 17 taong gulang, ay madalas maiiwan mag-isa sa aming bahay. Madalas, walang aking kapatid na si Adelaido na palaging nasa bahay ng aming tiyahin sa kabilang barangay. Ang aming ama naman ay nagtatrabaho bilang isang delivery driver at gabi na madalas umuwi. Kaya ako lang yung naiiwan madalas sa aming bahay, araw-araw. Isang hapon, habang ako'y naliligo sa banyo sa dulong bahagi ng bahay, nakarinig ako ng mabibigat na yapak mula sa kusina. Papadapit sa pintuan ng banyo, malinaw kong narinig ang bawat hakbang. Ang buong akala ko'y dumating na si tatay. Pero nang matapos akong maligo, lumabas na. Wala ni anino ng tao. Tahimik na tahimik ang buong bahay. Sinilip ko pa ang pintuan sa harap. Nakalak pa rin ito. Pinilit kong huwag mapadaig sa aking takot. Dumiretso na lamang ako sa aking silid at nanood ng telebisyon upang maibsan ang aking kaba. Habang nanonood ako ng lumang horror film, napansin ko sa gilid ng aking paningin, sa sulok na tanaw ang salat kusina, na may dumaan na isang anino. Mabilis, tahimik, tila isang matangkad na figura ng tao, mula sa sala, papunta sa kusina. Napahigpit ang hawak ko dun sa remote control. Nanlamig ang aking mga palad. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Binuksan ko ang cellphone upang tumawag sana sa aking kapatid. Ngunit walang signal. Wala ring internet. Muli kong tinanaw ang kusina. Wala ng tao. Pero ang bumbilyang mapupundi na sa taas ng lababo, kumikislap-kislap. Parang sinasadyang guluhin ang kung anumang pwersa. Kinagabihan, habang nakahiga at nagbabasa ako ng aklat, narinig ko na naman yung mga yabang. Pero ngayon, wala na ito sa itaas, sa ikalawang palapag. Mabigat, paikot-ikot lamang. Para bang may naglalakad talaga sa taas, kusang wala namang nakatira. Hinila ko ang kumot sa aking mukha at pinilit sa sarili kong matulog. Pero ilang minuto pa lang, muling may kumaluskos. Parang may mga kuko na kinakalabit ang kisame mula sa loob. Nagpatugtog na lang ako ng mga dasal at nag-usal ng orasyon na tinuro sa akin ng aking lola nang mula sa San Pablo. Hindi ko na nabilang kung ilang ama namin at Aba Ginoong Maria ang aking inusal. Ilang araw matapos ang mga pangyayaring iyon, napaininipan ko ang isang babae. Mahabang kanyang buhok, nakasuot ng puti, pero marumi ito at basa kanyang suot. Nasa mismong tindahan siya sa gilid ng bahay, isang bahagi ng lumang istruktura na ginagamit na lamang storage area ngayon. Katabi yun ng aking kwarto. Sa panaginip ko, lumabas ako ng silid at bumungad siya sa akin. Kasama niyang isang batang lalaki. Hindi siya nagsalita. Pero ang tinig niya ay puno ng galit at pagkapoon. Para akong binagsakan ng yelo. Tumakbo ako pabalik ng kwarto. Ngunit hinabol niya ako. Mabilis. Hindi tumatapak sa lupa. Pagkarating ko sa pintuan, bigla akong nagising. Pawis na pawis, hinihingal, at nanginginig. Pakiramdam ko, totoo ang aking pagtakbo. May kurot pang mga binti ko. Na tila ba talaga akong tumakbo ng napakabilis.
hindi doon nagtapos ang bangungot. Isang gabi, habang nakapikit na ako upang matulog na, muling narinig ko ang mga yapak. Pero sa pagkakataong ito, tila may bumubulong na mula sa loob ng kisame. Nasaan ang anak ko? Ibalik mo siya sa akin! Napabangon ako. Pinakinggan ko muli. Malinaw. Paulit-ulit. Tumayo ako. Kinuha ang maliit na konsepiho sa ilalim ng aking unan at nilapitan ang altar sa sala. Bigla, bumukas ang pintuan ng banyo na mag-isa. Kasunod ng malakas na kalabog na nasa itaas. Para bang may nahulog na mabigat. Hindi ko na kinaya. Lumabas ako ng bahay at sa takot ko, nagpalipas na lamang ako ng gabi sa labas, doon sa may waiting shed. Kinamagahan, dumating ng aking ama at kapatid. Kinuwento ko ang lahat. Agad kaming lumipat sa bahay ng tiyahin ko. Makalipas lang ang 2 linggo, natupok sa sunog ang buong kalye. Kabilang na yung bahay na iyon. Sabi ng mga kapitbahay, ang sunog ay nagsimula sa itaas na bahagi ng bahay, kung saan wala namang tao. Ngunit may isang matanda raw na sumisigaw mula sa bintana bago lumiyab ang lahat. Isama mo ko, anak! Isama mo ko! Ngayon, taon na ang lumipas. Hindi ko pa rin makakalimutan ng mukha ng babaeng iyon. Galit, mapait, at puno ng hinanakit. Ang tanong ko hanggang ngayon, sila ba'y natin nakatira doon? Bakit kaya hindi sila matahimik? At ang mas nakakapangilabot na tanong, sila nga ba yung humihingi ng hustisya? O may iba pang nilalang sa bahay na yun na gumagaya lamang sa kanilang anyo? Naniniwala ka ba sa kasabihang, huwag kang maingay kung ayaw mong mabato? Kung dati ay tila biro lamang ito para sa akin, ngayon ay isa itong bangungot. Isang katotohanan na kailanman hindi ko makakalimutan. Nangyari ito nung gabi ng ika-10 ng Mayo, taong 2025, sa bayan ng San Cristobal, isang lumang baryo na nasa gilid ng gubat. Nakatira kami ng buong akal namin sa iisang lote. Bahay-bahay na magkakatabi, pinalilibutan ng mga punong mataas at bakod na kinakalawang na. Sa harap ng compound namin, may isang luma at abandonadong bahay. Nakakatakot ang anyo nito. May sirang bubong, basag ang mga bintana, at may isang matandang puno ng santol sa tabi nito, nakatungo na para bang may tinatanaw. Doon kami nagdesisyon tumambay ng aking kaibigan. Nagdala kami ng mesa, ilaw, at baraha. Gabi ng tawanan, asaran at pustahan. Para sa amin, ito'y gabing walang problema. Puro kasiyahan na. Habang lumalalim na yung gabi, laro yung lumalakas ang mga tawanan. Wala sa isip namin ang bukas, ni ang ingay. Uy, medyo hinaan natin, baka may magalit. Sabi ko sa kanila. Bahagya akong kinilabutan dahil biglang lumamig ang simoy ng hangin. Pero hindi nila ako pinansin. Kaisa pa silang sumigaw ng malakas matapos manalo si Herminia, ang pinaka-competitive naming kaibigan. At doon nagsimula ang aming bangungo. Bigla na lang, isang prutas ng santol ang tumama sa bubong ng sasakyan ni Mateo at gumulong pabagsak sa sementadong daan. Naputol ang aming tawanan. Nagkatawanan kami sa una, pinagtatawanan ng pagkagulat. Pero naramdaman namin lahat na parang may mali na. Yung santol, biglang gumulong-gulong. Hindi pa baba, kundi palapit sa amin. Hangin lang ang gumagalaw, pero para bang may nagtutulak o may nambato. Umabot ito sa aking paanan. Hindi yun posible. Hindi naman patay yung lupa at may agwat mula sa puno. Wala rin namang ibang tao na malapit sa amin. Nang tingnan ko ang santol, tila may uka sa balat nito. Parang mga galit na kuko na gumuhi. Hindi na kami nakapagsalita. Nagligpit na lang kami kagad. Parang may biglang bumigat sa paligid. Tahimik. Sobrang tahimik. Ni mga kuliglig, nagsipagtigilan.
Isa-isa na kami nagsipag-uwian. Naiiwan ako sa bahay namin na tila biglang naging malamig, mapanglaw, at mapanganib. Sa group chat na lamang kami nagkapag-usap. Doon ko nalaman ang pinaka-nakapakingilabot sa lahat. Guys, kanina, may nakita ako, sabi ni Estrella, ang tahimik naming kaibigan. O ano yun? Sagot ko sa kanya. Sa bintana ng lumang bahay, may nakasilip, babaeng nakaputi. Hindi siya tao, nakasimangot, galit na galit, nakatitig siya sa atin. Tumigil yung aking puso, hindi pa siya tapos. May anino din ako nakita sa gilid ng puno santol. Tumakbo papunta sa atin, pero bago pa umabot, bigla na lang nawala. Parang sumanib sa hangin. Hindi ako nakareply. Parang nilamig ang aking buong katawan. Para bang may nakatingin sa akin. Kahit mag-isa lamang ako sa aking kwarto. Pinilit ko na lang matulog kahit nanginginig ang aking kamay. Doon dumating ang tunay na bango. Nang makatulog na nga ako, hindi ko na malayang nananaginip na pala ako. Madilim, malamig, parang wala ako sa aking kwarto. Sa panaginip ko, nasa tapat ako ng lumang bahay. Nakabukas ang pinto. May amoy ng bulok, pati usok. Pagpasok ko, narinig ko ang isang paus na boses. Tumigil kayo sa ingay. Hindi ito inyong lugar. Bigla akong hinablot ng isang manilalang mula sa kadiliman. Itim ang buong katawan nito. Wala itong mata. Bibig lang na parang butas ng impyerno. Sinakal ako na buong lakas. Hindi ako makahinga. Hindi ako makagalaw. Narinig ko ang paggaspas ng hangin. Ang lagaslas ng dahon ng santol. Pero wala akong maisigaw. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi. Pawis na pawis. Habol-habol ang aking hininga. Nakatingin ako sa kisame, pero may nino akong nakita sa gilid ng aking kwarto. Hindi gumagalaw. Hindi nawawala. Basta nandun lang, para nagmamasid. Kinabukasan, nabalitaan namin na may tumawid sa likod ng compound. Isang batang babae. Tinangay raw ng agos sa sapa sa likod ng lumang bahay. Isang linggo nang nakalipas. Wala pang nakakakita sa kanyang bangkay. At ang mas nakakapanindig balahibo, sa puno ng santol, may nakasabit na lumang laso ng bata. Para bang alay o paalala. Umalis na kami noon sa bahay na iyon. Nilisan na ng buong pamilya ang San Cristobal. At yung lumang bahay, nasunog na raw. Kusa nagliyab. Walang makapagpaliwanag kung paano nangyari. Pero minsan, sa panaginip ko, bumabalik pa rin ang boses. Tumigil kayo sa ingay. O kayo ang susunod. Ang payo ko lang, kapag nasa isang lugar kayo na hindi sa inyo, matutong rumispeto. Hindi lahat ng tahimik ay walang laman. At hindi lahat ng nakikinig ay tao. Magandang araw. Ako si Juanita, 16 na taong gulang at bagong lipat ng baitang sa sekundarya sa Kolehiyo de Santa Filomena. Huwag na sana niyong pag-isipan kung totoo man ito o hindi. Basta ang isasalaysay ko ngayon ay isang pangyayaring hanggang ngayon ay bumabalik-balik pa rin sa aking mga panaginip at madalas sa aking pagkagising. Nangyari ito isang Lunes ng madaling araw sa bayan ng San Bartolome de la Vega. Maaga kaming gumising ng aking kapatid na si Jodoro, na noon ay nasa ikapitong baitang pa lamang. Araw ng flag ceremony sa paaralan, kaya't kailangan naming umalis ng alas 4 ng umaga upang hindi kami mahuli. Malayo-layo rin ang aming nilalakad papunta sa aming eskwelahan, kaya't naging gawain na namin magdaan sa isang iskinita sa pagitan ng mga lumang bahay at mga abandonadong lote. Ang iskinita. Ang iskinita. Maging sa tanghali, tila may bumabalot na lungkot at lamig sa lugar na iyon. Lalo na kapag madaling araw.
Ang tanging ilaw ay nagmumula lamang sa mga madidilim na bombilya na mga bahay-bahay na tila matagal nang hindi napapalitan. Ang hangin ay palaging amoy kalawang. May halong buhangin at tuyong damo. Wala rin dumadaan doon maliban sa mga nagmamadaling estudyante o mga nangangalakal ng basura. Ng mga oras na yun, kami lamang dalawa ni Teodoro ang nasa eskinita. Tahimik, napakatahimik. Para bang kahit ang hangin ay nag-aalangang huminga. Kinuha ko na lamang ang aking earphones at nagpatugtog. Sinubukan takpan ng kilabot na unti-unting gumagapang sa aking likuran. Pero habang kami nasa kalagitnaan ng eskinita, may nangyaring hindi ko inaasahan. Biglang dumamig ang paligid, at ang katahimikan ay tila kinain ng isang alingawngaw na mahirap ipaliwanag. May narinig akong yapak, mabigat, mabagal, at kasabay nito, isang kalabog ng kadena, parang bakal na hinihila sa semento. Sa una, akala ko'y bahagi lang ito ng aking musika. Pero hindi, paulit-ulit ang ingay. At habang papalapit ng papalapit, lalo kong nararamdaman ang malamig na simoy na hangin na parang dumidikit sa aking bato. Tinanggal ko na yung aking earphones. Nakiramdam ako, ngunit naroon pa rin yung mga yapak na tila hinihila ang sarili. Tunog ng bakal na dumadagan sa lupa. Lumingon ako, pero wala namang tao. Walang anino, walang ibang nilalang, pero naroon pa rin ang tunog. Lumapit ako kay Teodoro. Mahinahon, ngunit puno ng kaba ang tinig ko nang sabihin ko ito. Teodoro, bilisan na natin. Sumunod naman siya. Ngunit habang nagmamadali kami, napansin ko mula sa gilid ng aking paningin na may anino sa aming likuran. Aninong hindi sa amin nanggagaling. Sa bawat paghakbang namin, sumusunod ito. Mabigat ang kilos, parang sinasadyang marinig. Nang kami makalabas ng iskinita, agad akong huminto. Pinilit kong huwag magpakita ng takot, pero doon ko sinabi sa aking kapatid ang katotohanan. Teodoro, hindi liyagapak ang aking narinig. Nakita ko rin siya. Bago pa ako lumingon, naroon na siya. Sambit ko. Si Teodoro naman ay napakunot noo. Nanlamig. Ako mismo, halos hindi makapagsalita sa labis na kaba. Lalaki siya, kubot-ubad ang katawan, pero puro sugat at duguan. Ang mga paa niya, may mga kalawangin at kalas-kalas na kadena. Para siyang isang bilanggo. Pero ang mga mata niya ay dilat na dilat at nakatitig sa atin. Batid ko na galit siya. Napatras si Teodoro. Pero ate, wala naman akong nakita. Pero kanina pa rin ako kinikilabutan. Pag-amin niya sa akin. Hindi na kami naghintay ng anuman. Kumaripas na kami kagad ng takbo. Hanggang makarating na kami sa aming paaralan. Hindi na kami nagsalita. Hindi namin banalikan ang iskinita na yon. Nang makauwi na kami, agad namin kinuwento ito sa aming inay. Tahimik lamang siya, pero siya'y nagdasal. Matagal. Pinagtabol niya ng dasal ang anuman daw na ligaw na kaluluwa na maaring sumunod sa amin. Mula noon, nag-iba na kami ng ruta papasok sa aming paaralan. Ngunit ang tanong na paulit-ulit kong tinatanong sa aking sarili, sino kaya siya? Ilang linggo ang lumipas at narinig ko sa matandang tindera sa may palengke na mayroong isang bilanggong nakatakas noong dekada 80 sa kulungan malapit sa iskinita. Nahuli siya ron mismo, sa mismong lugar na iyon. Pinahirapan daw ito, pinusasan ng kadena at pinatay ng walang habag. Pinalo ng bakal at iniwan sa putikan. Hindi na nahanap ang bangkay. Pinaniniwala ang binaon sa bakanting dote sa likod ng eskinita. At ayon pa sa gabi-gabi raw, narinig ng mga matatanda ang yapak
at kalansing ng kadena. Hanggang ngayon, tuwing namadaan ako malapit sa lugar na iyon, tila may mga matang nakamasid sa akin. Tila may kalulubang naghihintay. Hindi upang manakot, kundi upang ipaalala na hindi pa siya natatagpuan. At baka sa susunod na bumalik sa iskinita, hindi na basta yapak lang ang marinig. Baka may hawak na sa braso mo, o baka ikaw na ang susunod na kaladkarin ng kadena. Kaya kung ako sa'yo, iwasan ninyo ang iskinita, lalo na sa madaling araw. Oh my God!